May mga bagay sa mundong to na mas mabuti nang huwag pakialaman. Mga lugar na hindi mo dapat daanan. Mga nilalang na hindi mo dapat ginagambala. At minsan, isang simpleng salita lang ang proteksyon mo. Tabi-tabi po. Para sa iba, parang biro lang. Pero para sa mga nakakaalam, yun ang nagsasabi ng respeto. Yun ang pakiusap na wala akong masamang balak. Hindi ako naniniwala nun. Hanggang sa isang araw, dahil sa isang simpleng pagkakamali, binago nito ang buhay ko. Ako si Jomar, 27 anyos, construction worker. Walang asawa, walang anak. Trabaho, kain, tulog. Ganun lang ang ikot ng buhay ko. Hindi ako masyadong palabarkada at lalong hindi ako relihiyoso. Pero hindi rin ako masamang tao. Noong isang linggo lang, napunta ako sa bagong site namin sa Santa Maria, Laguna. May pinapatayong apartment building at ako ang na-assign sa likod para maghukay ng septic tank. Malayo sa kalsada yung area, puro damuhan at mabigat ang lupa. Kasama ko si Rene, pero pansamantalang umalis kasi sinundo ang misis niya sa ospital. Mag-isa lang ako nang nakita ko yun. Isang maliit na punso, parang tambak ng lupa, mga 2 talampakan ang taas. Nasa tabi lang ng bakod, may mga tuyong dahon sa ibabaw, parang inayos pa, parang altar na ewan. Hindi ko na inisip. Tinatamad na rin akong maghintay. Hinubad ko ang tsinelas ko at tinadyakan ang punso. Parang gusto ko pang ang siraan ng buo. Buwisit na punso, sagabal ka, sabi ko pa. Sinimulan ko ng hukayin. Madaling lumambot ang lupa pero may naamoy akong kakaiba. Parang luma, basang putik, may halong amoy ng nasirang halaman. Hindi ko na rin inintindi. Kinagabihan, doon nagsimula ang lahat. Pagka-uwi ko, ramdam ko agad ang bigat ng katawan ko. Akala ko pagod lang. Sanay naman akong mapagod sa trabaho. Pero pagpasok ko sa kwarto, parang biglang lumamig ang paligid. Pinagpapawisan ako pero giniginaw ako ng sobra. Pagtingin ko sa salamin sa CR, ang putla ko. Namumula ang mga mata ko na parang puyat na puyat. Tulog agad ako pagkahiga, pero nagising ako 2:00 ng madaling araw. Nangangatog, nanginginig. Hindi ko alam kung anong gumising sa akin, pero parang may naririnig akong mahihinang yabag sa labas ng bintana. Mabagal. 1, 2, 3 hakbang. Tumigil. Tahimik, pinilit kong bumalik sa tulog. Kinabukasan, dumating si nanay sa boarding house. Nagdala ng sopas. Sabi niya, naramdaman daw niyang may masama, kaya sinadya niya akong dalawin. Saan ka ba nagtrabaho kahapon? Tanong niya habang inaayos ang kumot ko. Sa may likod ng lote. May punso pero tinanggal ko na. Kasi sa gabal sagot ko. Tumigil si nanay. Napatingin sa akin. Nanigas ang mukha niya. Hindi ka ba nagpasintabi? Umiling lang ako. Nay, punso lang yon. Isang sampal ang sumunod. Gago ka, hindi yon basta lupa. Pag may punso, may nuno. At pag ginulo mo sila, maghihiganti sila. Akala ko nananaot lang si nanay. Pero nang gabing yon, hindi lang yabag ang narinig ko. May nakita na ako. At hindi yon tao. Gabi na ulit. Pinilit ko na lang maging kalmado kahit masama pa rin ang pakiramdam ko. Nilagnat ulit ako bandang hapon. Pero hindi ko na sinabi kay nanay. Ayokong mag-alala siya. Mag-2:00 na naman nang magising ako. Ganun na naman, pawis na pawis, pero giniginaw. Tapos, narinig ko ulit.
Yung mga yabag. Pero ngayon, mas malinaw, mas mabagal. Parang nang aasar. Umakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi ako makakilos. Hindi ako makasigaw. At mula sa gilid ng mata ko, may anino sa labas ng bintana. Maliit, nakatayo lang, hindi gumagalaw. Hindi ko maaninag ang itsura kasi madilim, pero alam kong may nakatingin sa loob. Sa sobrang takot ko, napapikit na lang ako. Paulit-ulit kong binubulong sa isip ko. Wala kang nakikita, wala kang naririnig, hindi totoo to. Pero ramdam ko, hindi ako nag-iisa sa kwarto. Kinabukasan, hindi na ako nakapasok. Hindi ko na kaya. Nahihilo ako. Ang bigat ng katawan ko at may mga pulang pantal sa binti ko na parang kinamot ng hayop. Pagkakita ni nanay, umiyak siya. Sabi niya, hindi na to normal, Jomar. Kailangan ka nang ipatingin. Dinala niya ako sa albularyong si Mang Kaloy. Matanda na, halos kuba pero mabait. Sa bahay niya pa lang, ramdam ko na agad yung kakaiba. Mabango pero amoy insenso. Tahimik ang paligid kahit tanghali. Pinaupo ako sa banig. Pinikit niya ang mata niya habang umiikot sa likod ko. Tapos, bigla siyang nagsalita. May nasaktan kang hindi mo nakikita. Galit siya, galit na galit. Napalunok ako. Hindi ko masabi kung natatakot ako o nahihiya. Hindi ka nagpasintabi, no? Tanong niya. Tumango lang ako. Hindi ko na kinaya magsalita. Hindi basta sakit ang meron sa'yo. Kinukuha ka na niya, unti-unti. Gusto niyang maramdaman mo yung sakit na naramdaman niya. Kumuha si Mang Kaloy ng itlog at ginulong sa katawan ko habang may sinasampit na dasal. Tapos basag. Pagtingin niya sa loob ng itlog, parang may usok, itim, parang alikabok. Hindi pa huli, pero kailangan mong bumalik sa lugar. Humingi ka ng tawad, mag-alay ka at magdasal ka. Baka sakaling patawarin ka pa. Napatingin ako kay nanay, nanginginig ang kamay ko. Paano kung wala na yung punso? Tanong ko. Tahimik si Mang Kaloy. Tiningnan niya lang ako. Kung wala na ang punso, mas mahirap na kasi baka wala ka nang babalikan, kundi ang galit niya. Kinabukasan, kahit nang hihina pa ako, sinama ako ni nanay pabalik sa lote. Ayaw ko sana, pero mas takot ako sa pwedeng mangyari kung hindi ako sumunod. Pagdating namin sa site, walang tao. Weekend kasi. Tahimik. Walang ingay maliban sa kaluskos ng mga damo sa hangin. Tumigil kami sa likod, sa mismong lugar kung saan ko tinadyakan ang punso. Wala na, lupa lang, pantay. Parang hindi man lang siya naging parte ng lugar. Di dito yun bulong ko. Nanginginig ang boses ko. Sigurado ka ba? Tanong ni nanay. Pero ramdam ko sa tono niya, natatakot na rin siya. Lumuhod ako sa lupa. Hindi ko na alam kung tama yung ginagawa ko. Basta napapikit na lang ako at mahina kong sinabi, pasensya na po, hindi ko po alam. Hindi ko kayo sinadyang saktan. Kung may nagawa po akong mali, patawarin niyo po ako. Naglagay si nanay ng kandila. Binilhan din niya ng itlog, kanin at kaunting alak na sabi ni Mang Kaloy, alay daw sa nuno. Nilagay namin sa gilid ng lupa. Tahimik lang kami habang nag-aalab ang kandila. Walang hangin, walang galaw, pero sa gilid ng mata ko, may nakita akong dumaan. Maliit, maitim, pahapyaw lang. Paglingon ko, wala na. Nanlamig ako bigla. Pag-uwi namin, akala ko tapos na. Akala ko sapat na yung paghingi ko ng tawad.
Pero maling akala pala. Nung gabing yon, mas grabe ang naramdaman ko. Pagdilat ko ng mata, madilim ang paligid. Wala ang ilaw sa kwarto. Pakiramdam ko, parang may humihinga sa batok ko. Malamig, mabigat. Hindi ako makagalaw. Sa salamin sa harap ng kama, may refleksyong hindi akin. May nakatayo sa likod ko. Maliit, nakasabit ang buhok sa mukha. Pula ang mata, parang nguminisi. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makapikit. Tumulo na lang ang luha ko. Paulit-ulit kong binubulong sa isip ko. Patawad, patawad, patawad. Paggigising ko may sugat ako sa binti. Para siyang kalmot, 3 guhit. Sariwa, basa pa ng dugo. Doon ko naisip, baka hindi sapat ang tawad. Baka hindi lang paghingi ng sorry ang kailangan. Baka gusto niya, ako mismo. Simula ng gabing yon, hindi na ako mapakali. Hindi na rin ako masyadong natutulog. Kahit pa sa umaga, ramdam ko pa rin na parang may nakamasid. Hindi ako nag-iisa. Sa bawat sulok ng bahay, sa likod ng pinto, sa ilalim ng mesa, ramdam ko ang presensya niya. Tahimik lang siya, pero nandun. Isang araw, habang naghuhugas ako ng pinggan, napatitig ako sa salamin sa kusina. Hindi ko alam kung guni-guni lang, pero parang may sumilip sa likod ko. Maliit, maitim, nakangiti, mabilis lang, isang iglap. Nahulog yung baso sa kamay ko, nabasag, nasugatan ang daliri ko. Pero hindi yon yung ikinataranta ko. Nang lingunin ko ang salamin, wala na akong refleksyon. Walang Jomar. Wala ako. Wala. Si nanay hindi na rin mapakali. Nung isang gabi, nagising siya sa iyak ng pusa namin. Napasigaw siya nung nakita niya yung pusa. Nakatingin lang sa kisame, pero parang may kinakalaban. Galit na galit pero walang kalaban sa paningin namin. Kinabukasan, patay na yung pusa. Wala namang sugat, pero nakanganga at tulala ang itsura. Para bang natakot hanggang mamatay. Simula noon, pinilit na ni nanay umuwi sa probinsya. Natakot na rin siya. Wala akong sinabi, pero alam kong alam niya. Ako na lang mag-isa sa boarding house. Isang gabi, dumaan si Rene. Kaibigan ko sa trabaho. "Tol, kamusta ka na? Balita ko hindi ka na pumapasok," sabi niya. Numiti lang ako. "Medyo masama pa rin katawan, tol." Nagkape siya sa kusina. Ako naman sandali lang pumasok sa banyo. Pagbalik ko, tahimik si Rene. Nakaupo lang. Hindi umiimik. "Rene?" tanong ko. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Maputla siya. Namumuo ang luha sa mata. May nakita ako sa ilalim ng mesa. Habang nagkakape ako, napatingin ako sa ilalim. "Wala. Hindi mo ba nararamdaman?" tanong niya. Hindi ko na nasagot kasi bigla kong naamoy ang amoy ng basang lupa at malamig na naman ang hangin sa loob ng bahay. Pagkaalis ni Rene, hindi na ako nakatulog. Hanggang ngayon hindi ko alam kung nakita rin niya yon. Hindi kami masyadong nag-usap. Umalis siya na parang tuliro. Tahimik. Halos hindi makatingin. Hindi ko na rin siya makontak pagkatapos nun. Kinabukasan, dumaan ako sa site. Hindi para magtrabaho, kundi para kumustahin kung may balita kay Rene. "Pre, si Rene nadala sa ospital kagabi," sabi ng isa naming foreman. "Nagwala daw sa bahay nila," sabi ng nanay niya, parang sinasapian. Parang may kumurot sa dibdib ko. Gusto ko sanang magtanong pa, pero parang tuyo na ang lalamunan ko.
Umuwi ako ng gabi na mas mabigat ang pakiramdam. Pagpasok sa kwarto, agad kong naamoy ang amoy na yon. Basang lupa, mabaho, malansa, at sa kama ko may mga bakas ng putik. Maliliit, parang yapak ng bata. Nagpanik ako. Nilinis ko agad. Binuksan ko ang ilaw sa lahat ng parte ng bahay. Nagdasal ako, paulit-ulit. Patawad, patawad, patawad. Nagdarasal ako. May narinig akong boses sa likod ng tenga ko. Mahina lang. Pabulong. Hindi sapat ang sorry mo. Napalingon ako. Walang tao. Pero doon ko naisip, sinusundan na ako. At hindi na ako makakatakbo. Nagising ako sa isang sigaw. Sobrang lakas, parang tumusok sa puso ko. Hindi ko alam kung galing sa labas o sa loob ng kwarto ko. Pero ramdam ko na may nangyayari. Agad akong tumayo nang hindi alam kung anong gagawin. Hindi ko na matiis ang takot. Kailangan ko nang tapusin to. Kailangan ko nang harapin yung nangyari. Pumunta ako sa lugar kung saan ko inalis ang punso. Iyon lang ang naiisip kong solusyon. Kung gusto ko pang mabuhay, kailangan kong humarap. Dumating ako sa lote at tahimik. Walang tao, walang ingay. Parang ang buong mundo ay tumigil. Pero sa ilalim ng lupa, sa pinaghukay ko, may isang bagay na sumulpot. Isang kamay, itim, mabigat. Sa sobrang takot ko, hindi ko na kayang umalis. Alam ko na ito na ang pinakamadilim na bahagi ng lahat ng nangyari. Bigla ko na lang narinig ang tinig ni Rene. Parang nanggaling sa ilalim ng lupa. Jomar, ako na lang ang magbabayad. Isang mataas na ingay ang umabot sa tainga ko. Isang tunog na parang sumabog ang buong mundo. At kasabay ng tunog na yon, isang katawa-tawang hiyaw na malafas na umabot sa lahat ng sulok ng mundo. Naglakad ako patungo sa likod ng lote. Nandiyan na siya. Ang maliit, maitim, ang malalaking mata na parang apoy na kumikislap. Hindi siya lumalapit, pero ramdam na ramdam ko siya. Bumangon ako ng dahan-dahan at sinubukang magdasal. Hindi ko alam kung paano pa ako magsisimula. Nawala ang lahat ng salita. At sa dulo ng lahat ng yon, isang malalim na tinig na nagmula sa loob ng aking katawan ang narinig ko. Kaya mo ba akong patawarin? Sumunod na sumabay sa hangin ang malamig na simoy na humaplos sa aking balat. Tumingin ako sa mga mata ng nuno at sa mga mata niyang itim at puno ng galit. Naramdaman ko na ang pag-aalimpuyo ng galit na tila ang buong katawan ko ay kinakalabit ng init ng sunog. Isang magkasunod na sigaw ang pumasok sa aking puso. Matapos ang lahat ng hinagpis, hinding-hindi ko na siya maiiwasan. Tabi-tabi po at sa huling patak ng pawis, sa huling hinga ko ng hangin, tinanggap ko na ang aking kapalaran. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwento ni Tito Juan, mag-subscribe na para updated ka sa mga susunod nating kwento. O kung may kwento ka man, pwede mo isend sa akin sa Messenger para gawin kong kwento.